Welcome to JIL May Kawayan Chapter. Sunday Worship Services. Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. Amen. Everybody say, praise God. Praise the Lord. Pinagpala akong lubos. Pinagpala akong lubos. Alam nyo, subok na subok ko po yung power of confession. Subok na subok ko po yan. What you say is what you get. Kung ano po yung madalas nating sabihin, yun po ang mangyayari sa buhay po natin. Sapagkat matalas po ang pandinig ng kaaway, pero higit na mas matalas po ang pandinig ng Diyos. Dalawa pong talas ng pandinig ang nakikinig po sa mga Kristiyano, talas ng dinig ng kaaway at talas ng dinig ng Diyos. Inaabangan po ng kaaway ang mga lalabas sa bibig natin at ito po'y kanyang sasakyan at gagawin niyang kuta ng buhay mo. At higit kailanman nadidinig din ng Diyos sa mga sinasabi ng ating mga labi at ito'y nabubuo ang pananampalataya at ayon sa ating pananampalataya, gumagalaw ang Diyos. Maging habit forming na natin na paggising sa umaga, sasabihin mo, I'm blessed, I'm beautiful, I'm anointed. Amen po ba? Ako po, kada bababa po ako ng kotse, papunta po rito, lagi kong sinasabi, I'm blessed, I'm beautiful, and I'm anointed. Kaysa naman sabihin kong, Diyos ko, tumataba ako, tumatanda ako, pumuputi buko. O de, I'm blessed, I'm beautiful, I'm anointed. Amen po ba? We are all blessed by God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, lubos kang pinagpala. Pinagpala kang lubos. Nako, mantakin nyo, patutunayan ko po sa inyo kung bakit super-duper bonggang pinagpala kayo. Hindi po kayo naka-confine ngayon. Wala pong nakadextrose ngayong umaga. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Salamat po sa Panginoon sapagkat bagamat dinadalaw po tayo ng iba't ibang mga pagsubok, problema, pero ang katotohanan, kailanman hindi po tayo iniwan ng Diyos. Amen? Ngayon pong umaga, nakakatuwa at napakaganda pong mensahe ang ibibigay ng Diyos sa umagang ito. Nawa po, bukas ang ating mata, bukas ang ating tainga, at higit sa lahat, bukas ang ating pong puso sa pagtanggap ng kanyang mabuting balita. Ang ating pong tema sa buwang ito ay napapanahon. Nandyan po ba kayo? Sabihin mo, napapanahon. Kalabitin mo yung katabi mo, para sa'yo to. Kapag wala hong nagsabi sa inyo, sabi mo lang para sa akin to. It's all about Jehovah Jireh. Everybody say Jehovah Jireh. One time, meeting po namin sa Central, meron pong isang pastor, tawag siya ng tawag. Sabi niya, Jireh, 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 Jireh. Sabi niya gano'n. Tingin ako ng tingin gano'n. Yung pala, yung kanyang anak, ang likot na tumatakbo. Sabi ko, ano ho name niya? Sabi niya, Jireh. Sabi ko, wow naman, ganda naman po ng pangalan niya. Sabi ko, pwede malaman bakit po Jireh, although alam kong biblical name po yon. Sabi niya, alam mo, pastora, hiniling ko sa Diyos yan. Ako ay nakapag-asawa 45, lalaki po ito. At ang napangasawa ko, mas matanda sa akin ng 3 taon, 48. In reality, hindi na siya pwedeng magkaanak. Dahil ngayon, ang panahon po natin, lalo na sa panahon ngayon, at panahon noon, dumudupok ang katawan ng tao, at alam po natin, ang babae, may mga 40 anyos pa lang nagme-menopause na. Kagaya nung pamangking ko, 30 anyos, nagme-menopause na. So sabi niya, alam mo, pastora, ako, hindi ko man naman sasabing ako'y nalibang sa paglilingkod. Kasi dumating sa panahon, ang babaeng ito ay sa panahon na kung saan ay naghanap na ako ng makakasama sa buhay, na makakatuwang ko maglilingkod at mamahalin ko hanggang sa dumating na ang Panginoon. Hindi aksidente, at the age of 45, at siya'y 48, nang kami ay magpakasal. Ang unang inisip ko, paano pa kaya kami magkakaroon ng supling? Paano pa kaya dadaloy ang aking dugo sa mga susunod kong lahi? At paano pa kaya kami magkakaroon ng ingay, ng uha sa aming tahanan? Alam mo, pastora, tumagal ng 1 taon pero binigyan kami ng Panginoon. At the age of 49, bago mag-50, nanganak ang aking asawa. Kaya ang pangalan ng anak ko, Jireh. Kaya totoo ang Sarah, totoo ang Abraham, totoo ang faith, na kapag ikaw ay nanampalataya, walang imposible sa Diyos, babanggain ng Diyos, anumang sinabi ng doktor, at gagawa siya ng himala. Because our Jireh is our Lord, our provider. Amen! I'm so excited this morning kasi I always confess, my God shall supply all my needs.
Not only my needs, but my wants. Ang isusupply ng Lord sa akin, hindi lamang ang pang-araw-araw kong pangkain, pangrenta ng bahay, pambili ng aming mga kailangan sa buhay, pampapaaral ng aking anak, pati ang aking pagpapaganda, pati ang aking pampapalakas, isusupply ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Sapagkat ang kinikilala kong Diyos, nagawa niyang ibigay ang pinakayaman ng langit, ang kanyang kaisa-isang anak, hindi kaya niya kayang ibigay ang chicken feed na kailangan mo, ang pangangailangan mo sa araw na ito. Amen po ba? Jehovah Jireh, the Lord who provides. Let's pray. Panginoon, kinikilala ka naming Jireh ng aming buhay. Lalabas kami sa lugar na ito, husto, umaapaw, higit sa lahat ng aming inaasahan. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Dalawang katauhan po pag-aaralan po natin. Tiran ko po ng konti yung mga susunod na preacher, lalo na po yung preacher sa linggo. Yan. Aalis na po ako sa Sabado, punta na po ako ng Israel, pero mag-iiwan po ako ng super anointed preacher. Gusto nyo, umattend na kayo ng first service at second service para makatch nyo yung dalawang anointed preacher na iiwan ko po sa linggo. Parang hindi rin po ako nawala. So, dalawang tauhan ang ating ikukwento, pag-uusapan natin ngayon. Kung paanong nagmula tong Jireh at saan ang galing, at kung paanong meron pa pong mga sumunod na Jireh ng buhay natin, kung saan ay mauugnay po natin sa panahon natin ngayon. Let me quote Philippians chapter 4 verse 19. Says, sa lahat po ng nakakakabisado, tingin lang sa akin, huwag titingin sa PowerPoint. Ito po ang isa sa life verse ko, bukod sa Philippians 4:13. Begin, Philippians 4:19, New King James Version. And wala nakakaalam. Okay mga leader, kabisaduhin nyo to. Hindi kayo yayaman. Philippians 4:19, begin, now quote, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yata ang malakas makapagpaniig ng faith, Philippians 4:19. Okay, quote uli natin, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory, Christ Jesus. Ang nagsabi po nito, walang iba kundi si Apostle Paul sa mga taga-Philippians Church. At habang sinasabi ni Paul ito, ay parang kakaiba po sa kanya pong buhay at inaasahan ng lahat. Pero malalim ang paghuhugot ni Apostle Paul dito. Hindi lamang ito tinatayuan ng pang-araw-araw na pangangailangan na ilalagay mo sa iyong tiyan, na idadamit mo sa iyong katawan. Nang pagkakataon pong yon, si Apostle Pablo ay malapit na pong pumunta sa dakong kamatayan na matinding pagsubok, na kung saan ay wala po yatang sandali ng buhay niya na siya'y nanganganib. Pero ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay saliwa sa kanyang nararanasan. Nung siya'y nakakulong, sinabi niya, rejoice to the Lord always. And again, I said, rejoice. At dito po, sa panahong ito, sa panahong kung saan iniwan niya ang lahat ng yaman ng mundo, nabuhay sa pananampalataya, isang elite person, isang mayaman, matalino, Don kung tawagin, may kakayanan sa lahat, pero iniwan niya ang lahat ng yon, kapalit ng kaligtasan, nagpakabanal, naglingkod sa Panginoon, sinasabi niyang, and my God. Pinersonal niya eh. Nandyan po ba kayo? And my God. Personal na personal. Ang Diyos ko na mayaman sa lahat ay ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Super confident itong pong nagsalitang ito, ang Diyos ko na kinikilala ko, kaya niyang ibigay ang pangangailangan mo. Alam ko pong wala pong tao na napunta sa umagang ito na walang pangangailangan. Nandyan po ba kayo? Naniniwala po ako doon. Pagka tayo lumagay sa lie detector at sinabi natin wala akong pangangailangan ngayon, bagsak po tayo lahat. Lahat tayo may pangangailangan. Hindi lamang pinansyal o material, kagalingan, relasyon, o may mga pagkakataong nawawalan ka ng kapayapaan, marami kang takot sa buhay mo, kailangan natin si Jireh na pupuno at tuhusto at tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat ng kailangan natin, walang hindi, name it, kayang ibigay ng Diyos. Tama? Are you excited? Na ang ituturo ko ngayong umaga, walang hindi niya kayang ibigay sa iyo ngayon? Nandyan po ba kayo? Are you excited? Are you excited? Kukwento lang ako. Si Pastor Jason ngayon nasa Baler. Birthday niya ngayon. Super duper magbongga ang ating mga pastor. Si Michael naman po ay nasa Singapore. Si Pastor Jason birthday may naglibre sa Baler. Si Pastor Michael may naglibre nasa Singapore. So kami po nila Kuya Mading ay sa Israel naman po. Napakabait ng Lord. Pinagpapala na po tayo. Amen po ba?
Grabe. So natutuwa po ako kay Pastor Jason. Uunahan ko na po siya ng testimony. Nung last Friday po, kinuha na po namin yung ticket namin sa pa-Israel. Meron pa po pala siyang kulang, siguro mga 29,000. Release na po ng mga ticket, release na po ng mga isusuot, release na po ng itinerary, lahat, kumpleto na. Pagdating po doon, sabi niya, Pastora, sabi niya ganon, si Pastor Jason may kulang pa pala, hindi i-release ang ticket. That time mo noon, walang dala si Pastor Jason, kundi po pamasahe lang at merienda. 29,000 pa po yung kanyang kailangan. Tapos sabi ko, ha? Tapos sabi ko, Jay, wala, kulang ka pa pala. Sabi niya, opo, pastore. 29,000 pa 115,000 po yung aming ticket at saka po yung tour package. Tapos sabi ko, naku, hindi i-release ang ticket mo, babalik ka pa rito. Tsaka in 5 days o 7 days, kailangan i-produce mo 29,000 plus pocket money. Po, nakita ko talaga ibang-iba mukha ni Pastor Jason, pero nakangiti ako. If God's will, there's a way. If there's a way, there's a will, Jay. Gawin mo ang lahat ng pananalangin ngayon. Ilang minuto na lang, mag-o-orientation na, lalabas ka at hindi mo makukuha ticket mo. Doon ko napatunayang, Jaira talaga ang Diyos. Namutla talaga eh. Pagkatapos, pinawisan, napakalamig po sa St. Francis, pinapawisan eh. Pero ako, kampante ako. Ako kasi pagka may pastor na gano'n, hindi ako mapakali talaga. Talagang darating sa point, lahat ng connection ko, tatawagan ko, uutangan ko, papuntahin mo dito, dalhin nyo sa lawyer, etc. Tahimik kami nila Ate Lani. Nagkangitian kami. Let's pray lang, Jay, let's pray. Tagal ho niya. Hindi ho malaman. Kami, papasok na sa orientation, nagmimerienda kami, nasa labas pa rin siya nananalangin. Last minute, bago po magsimula ang orientation, sinabi niya, Pastora, may nagpasok daw sa bangko ko at kailangan kong bumaba sa BPI, i-release yung nakuhang pera at ibayad dyan sa office. Binayaran po ng Lord yung kanyang pangangailangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nandyan po ba kayo? Last minute, kayang gumalaw ng Diyos. Hindi ho halaga, hindi laki, hindi liit. Ang pinag-uusapan, hindi po lawak ng problema. Ang pinag-uusapan po natin ay lawak at laki ng Diyos na tutugon sa panahong kailangan mo. He is our Jaira. Everybody say, our Jaira. Ang ating Diyos na kung saan na hindi nalilimitahan ang kanyang magagawa. Pag-usapan po natin, saan ba galing yan? Jaira na yan. Ang dami naman pangalan ni Lord. Ang dami-dami naman kino-quote. Alam nyo, kung ano ang pagkakilala nyo sa Diyos, yun ang minsan ang pagkatawag nyo sa Kanya. Kaya nga may awit na, Jesus, lover of my soul. Kaya may kantang, the Lord is my shepherd. Because tinawag niyang personal na shepherd si Lord. Pero sa pagkakataong ito, pinatunayan ng Diyos, Abraham, ako ang Jaira ng buhay mo. Which means, God will supply. Nakita po dito ang salitang Jaira doon sa book of Genesis chapter 22. Everybody say, Jaira. So uuwi po kayo, Jairang-Jaira kayo. Amen. Jaira, Jehovah Jaira, the Lord who provides. Ibig sabihin, pag sinabi raw pong Jaira means God's provision. Means God's supplication. Ibig sabihin, Diyos na nagkakaloob. Let me quote this, sa book of Genesis chapter 22, ay merong isang istorya. Alam naman po natin na kung saan po ay ibinigay ng Panginoon si Isaac kay Abraham. Many of us have heard the praise Jehovah Jireh. The origin of the praise is found in Genesis chapter 22. God tested Abraham's obedience and faith by instructing him to sacrifice his beloved son Isaac as an act of worship. Jehovah Jireh is more than words. To a catchy song, it is a principle of daily life. Everybody say daily life. So it means Jehovah Jireh means the principle of daily life. This is the primary way we show that we actually have faith in God, and it works out in our lives in a number of ways. In the same way that Abraham discovered Jehovah Jireh, we too are called upon to discover that God is the source of all our provision. Kagaya ng sinasabi sa Proverbs 22 verse 5 to 10. Sinasabi na ang tunay na biyaya at pagpapala ay makikita po natin sa Proverbs 22 verse 5 and 10. In the paths of the wicked are snares and the pitfalls, but those who will preserve their life stay far from them. Start children up on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. And the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Whoever sows injustices reaps calamity, and the rod they wield in fury will be broken.
The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Drive out the mocker, and out go strife, quarrels, and insult are ended. Hindi po kailangan nating makipag-agawan, makipagharimunan, sapagkat nakatakda ang biyaya para kung kanino man. Amen po ba? When God calls us, He will provide. Everybody say, He will provide. Nang tawagin ng Panginoon si Abraham, si Isaac, anak lang ang kulang. Pero yung sinasabing lang ay pinakakabuuan ng kanilang yaman, sapagkat ng panahong yon, pinakamayaman sila sa lupain. Ibig sabihin, milyonaryo si Abraham at si Sarah nang tawagin ng Diyos. Everybody say, stable. When it comes sa kanilang mga yaman, stable na sila. Pero sa kanilang pagiging mayaman, ginising sila ng Panginoon at sinabing, Abraham, magbalot ka, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. So sa palagay nyo, madali para kay Abraham na nahirati na doon, mini-maintain na lang po yung yaman, ini-enjoy na lang, pero sa isang iglap, umalis ka dyan, pupunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Pero dahil si Abraham, ang isang napakagandang katangian niya ay masunurin siya. Ura-urada, naghakot, ayon sa kanilang kakayanan, kasama ang pamangkin, at si Sarah, hinakot ang kayang hakutin at naglakbay kung saan hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang niya, tinawag sila ng Diyos. Kapag alam po nating tinawag ka ng Diyos para maglingkod, tinawag ka ng Diyos sa JIL, no worries, sapagkat ang God ang magpuprovide ng pangangailangan mo. Nandyan po ba kayo? Minsan po, nauuna sa atin ang reklamo bago sumunod. O kaya, susunod rin lang, ang dami pang nasabi. Pero dito, nang tinawag ng Panginoon si Abraham, ura-urada, naghakot. Wala nang conversation pa. Basta tinawag siya ng Diyos, naghakot sila. Kung ano yung kayang dalhin, aba, ang hirap maghakot, ang hirap maglakbay. Wala yatang mga tracking no, truck. Naglakbay sila, dala-dala, anumang yaman na meron po sila. Pero dito nagsimula, doon sa book of Genesis chapter 12, ang sayo'y magpalay, pagpapalain ko. Ang sino mang sumumpa sa'yo, susumpain ko. Meaning to say, sa lahat ng pupuntahan mo, pagpapala ka. Amen po ba? Walang sumunod sa Diyos na hindi pinagpala at hindi naging pagpapala. Nandyan po ba kayo? Pag sinabing provision, to furnish or supply, it means implying foresight in making provision for the future. May mga nananalo pong mga contest sa TV. Sasabihin nila, okay, 1 year supply of beer brand, 1 year supply of Pampers, 1 year supply of medicine, pang 1 year lang yon. May kontrata. Pero yung Jairam na pinikilala ko, ladies and gentlemen, walang kontrata. Kumbaga po sa eat all you can, drink all you can, rest all you can. Ito po yung provision, blessing all you can. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang kontrata. Na kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, habang nabubuhay ka, at ang pinaka-bonus, ang mga magiging anak mo, Psalms 112, magiging lahi mo, pagpapalain ko. Alam mo, madalas namin pag-usapan ni Brother John, wala kaming yaman, na limpak-limpak na salapit, mga titulong ibibigay sa aking mga anak. Extreme pakinggan, sabihin na po natin. Wala, kahit ipagwagwagan ng asawa kong kanyang katawan at gupitan ng lahat ng tao sa malhakan, hindi kami yayaman para makapagpagawa ng malaking bahay. Para maibili sila na magagarang sasakyan. Pero nakita po namin ang prinsipyong ng Biblia. Walang sumunod at nagtiwala sa Diyos na hindi pinagpala ang kanyang buong lahi. Your children will be mighty in the land. God will supply. Tandaan niyo po ito, kinukumbinsi ko kayo ngayong umaga, na kapag ang Diyos ang nag-supply, walang patid. Pero kapag ang taong tiningnan mo at tao lang ang nangako, patid-patid yan. Ngayon meron, bukas wala, meron, wala, meron. Nabibitin ka. Pero si Lord, meron. Dahil ang bangko mawawalan, ang Diyos hindi. Ang dagat matutuyo, pero ang Diyos hindi. Nandyan po ba kayo? Mauubusan ang lahat ng isda sa lahat ng dagat, pero ang langit hindi mauubusan ng isda para ipakain sa'yo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Implying foresight in making provision for the future. Ibig sabihin ng kontrata ng Panginoon, habang nabubuhay ka sa daigdig na ito, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. But wait, meron pong process of provision. Bago dumating ang provision, may proseso. Wala naman po yatang mga bagay sa daigdig na ito na walang proseso. Kaya yung nagkita lang, yun nga may proseso Nagkita lang sa kalsada, paglabas po ng kalsada, magnobyo na. Pag uwi, asawa na At least may proseso No? Ganun na mga kabataan.
Minsan sabi ko kay Kai, ganyan na ba ligawan? Nagkatabi lang sa jeep, naghingian ng number, pag uwi magnobyo na, kinabukasan may nangyari na, pagkaranasan linggo, mag-asawa na. Ganyan na ba ako ngayon? Sabi ng anak ko, oh, mami, wow, sa bagay may proseso rin. Kung di sila nagkatabi, hindi sila magkakakilala. At kung walang cellphone, hindi magkakaligawan. Pero lahat ng bagay may proseso. Amen po ba? Lahat, pati yung inuupuan nyo, bago nyo isandalan, likod nyo yan, may proseso yan, bago nangyari. Lalo pa ang pagpapala. May proseso ang biyaya at pagpapala, lalo kung malaki ang hinihingi mo. Sabi mo sa katabi mo, malaki ba hinihingi mo? Natawa po ako, meron pong nagpa-prayer request sa akin. Pastora, humihingi ako ng 1 milyon, pakiipit mo to sa gitna mismo ng Wailing Wall, sa gitna mismo. Sabi ko, kahit itanim ko pa yan sa pinakamalalim na Wailing Wall, kung ano ang motibo mo. Kasi nagpapa-prayer request. Sabi niya, unahin ko daw yun. Pagka ako yung humarap na sa Wailing Wall, yung daw agad ilagay ko. Sabi ko, bakit? Ano ba to? Hindi ko binabase. 1 milyon yan. 100,000 din ang tithes ko. Ganun ba? Aanin mo 1 milyon. Hindi mo ako 1 milyon. Hindi mo baka ako inuna kaligtasan ng buong sambahayan mo bago yung 1 milyon. Baka may 1 milyon ka nga, hindi naman ligtas sa pamilya mo. Nandyan po ba kayo? Doon pa lang makikita mo na. Sa prayer request pa lang, ano po? Buti na lang, di ko binabasa prayer request nyo. Baka maguluntang ako. May humihingi na naman ng LRT at saka po ng nang last punta ko po ng 2010, may humihingi ng LRT tsaka barko eh. Hawa ng Diyos hanggang ngayon, yung tricycle niyang bulok, yun pa rin. Nakakalungkot, ano po? May proseso ang provision. Sabi mo, proseso. Sabi ng Isaiah chapter 119, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ano yung proseso? Tingnan po natin ang ilang puntos na pag-aaralan po natin. Una, the test. Everybody say, the test. Okay, the test. Papasok po tayo sa sinasabing test. Siguro kaya po nakarating ang ilan, hindi ho siguro tama lang talaga na nakarating ho kayo sa kolehiyo, sa high school, sa elementarya, katakot-takot na test ang pinagdaanan nyo. Amen po ba? Hindi na ho mabibilang sa palad ko. Mula nung ako'y mag-elementary, high school, college, ilang Bible school ang pinasukan ko, mga nag-exam ako, merong short test, long test, ayan, biglang surprise test. Kaya ang tao sanay na sa test eh. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sanay ka na dyan. Dahil sa pasimula pa, bata ka pa lang, nauhubog na tayo sa test. Bibiglain ka, pagka po walang magawa yung teacher, biglang surprise, mag-test tayo. Di ba? Talagang gano'n, titingnan kung lahat ng mga tinuturo niya, na nagkakanda sakit ang lalamunan niya, may natututunan ka, subukin ko. Kung yung mga tinuturo ko, natututunan mo. Ganon din po ang kalakaran sa buhay na ito. Kaya sanay na tayo sa test. Sabihin mo sa katabi mo, sanay ka na dyan, huwag kang OA. Minsan OA no? Bata pa lang may test ka na ngayon pa bang hindi mo mapasa yan? Yang realidad at kalakaran ng buhay? So ang blessing, ang provision, dadaan ka sa test. Testing of trusting heart. Testing of obedience. Pag-aralan po natin kung saan nagmula yung Jaira. Balikan po natin. Nung si Abraham ay tinawag ng Panginoon, wala silang anak. Pero sabi ng Panginoon, sa paglalakbay mo, magkakaanak ka. At one time, nananahimik si Abraham sa kanyang tent, habang sila'y naglalakbay, pinalabas siya ng tent. Sabi niya, Abraham, labas ka, sabi ni Lord. Friend nga sila ni Lord no? Parang si Moses. Tumingin ka sa langit. Ang nakita mo, bituin. Ganyan karami magiging lahi mo. Huh? Tumingin ka sa dagat. O ano po yan? Buhangin. O ano yan? Ganyan karami magiging lahi mo. At that time, Abraham was 100 years old and Sarah was in her 90s. The blessing from the Lord was an answer to Abraham's faithfulness to God in all things. And now we see that God is purposely testing him. In this testing, God is asking Abraham to give up the one thing that holds most sacred to his heart, his son Isaac. And one time, nung binigay na, okay, alam niyo ako kumadrona, kahit anong aral ang ibalik-balik ko po dito kung paano nagkaanak itong si Sarah at si Abraham, imposible na talaga. Dahil dinidescribe ng Bible na hukluba na sila. Maraming paraan na. Matagal na po silang mag-asawa. Bata pa lang mag-asawa na sila. Teenager pa lang nagsasama na sila. Pero nung pagkakataong yon, talagang tinanggap na nila sa sarili nilang hindi na sila magkakaanak. Payapa na sila Okay na Itong yaman na to, enjoy na lang natin. Pamigay natin. Ayan si Lot. O marami namang, hatian natin si Lot. Kaya nga si Lot, pinagpala rin dahil kay Abraham Pero ginising ng Panginoon ang kanilang mga pangarap na ibinauna sa limot at nanatili na po sila sa ganung kalagayan. Sapagkat hindi iyan ang pangarap po sa iyo, Abraham. Ang manatili kang baog. Na hindi dadami ang lahi mo na magsasali ng pananampalataya. Kung tumigil ka sa pangarap, ako hindi tumitigil sa iyo.
Kung nahirati ka na dyan sa buhay na yan, umayaw ka na, tinanggap mo na lang dahil kawalan ng pag-asa. Ako hindi ko tinatanggap yan. Sa kanilang paglalakbay, isang matandang hukluban na sa pagkakataon yan, very stressful ang maglakbay. Sa panahong wala silang ginawa kundi manampalataya, nagkaanak sila. One time, meron akong biyaya. Natulala ako Sabi ko, Lord, wala naman akong ginawa, ba't mo ako binigyan ito? Maghapon lang ako nasa bahay, nagpahinga, natulog, nagbasa ng Bible, special delivery pa. Ano meron ako? Paggabi ho nun, lumabas ako, napahiya ako. Sabi ko, tara, mag-follow up tayo, mag-pray tayo. Si ba may sakit, puntahan natin. Sabi ko, I'm not deserving this. Kapag sinukat ko, sarili ko, at natutulog lang ako, katukin ka at bilagyan ka ng biyaya. Alam niyo, minsan sa panahong hindi mo inaasahan at nananahimik ka, didilibiran ka ng pagpapala. Mag-ipon ka lang ng pagsunod at kabaitan at kabutihan sa buhay mo. Dadating na kusa ang biyaya. Walang inggit sa kapwa. Mag-unahan na kayo sapagkat may sarili kaming pag-uusap ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay walang halong kabalisahan. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay ng payapa. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito na nangyari. Saka nakakita ng puti na lahat ng buhok ay biglang humingi ng kakaibang prutas. Humingi ng kakaibang prutas. Nandyan po ba kayo? Nagsuka isang umaga at nahihilot, mabigat ang balakang, masakit ang katawan. Naglihi ang isang hukluban. In short, ibinigay ng Diyos ang biyayang kailangan nila na tunay na yaman nila. Pero pagkaraan ng ilang taon, na kung saan ay bit-bit-bit ang bata, naglalaro na, ay ginising muli ng Lord ang natutulog. Natutulog na Abraham at nahirati na sa ganong kalagayang nag-e-enjoy na. Sabi niya, Abraham, pumunta ka sa Mount Moriah. Ngayon nga pala yung offering natin. Oo, i-offer mo yung anak mo. Imagine that. Anak mo na matagal mong hinintay, 3 araw maglalakbay. Sabi ko, ako siguro nanginginig ang laman ko nung makita ng bata, ay, ayun na po yung Mount Moriah. Tapos nandun, dala-dala, pinagbitbit pa. Binitbit po nung bata, yung mga kahoy, yung posporo, kung meron man ng pagkakataong yon, dala niya yung punyal. 3 araw na naglalakbay, pagkaraan ng 3 araw, hindi pa doon nag-stop over pa. Sabi nga ng mga Bible scholar, mga 7 araw nilakbay Pagdating ng 3 araw, tanaw pa lang, ganun kataas, tsaka nila inakyat. Pagdating doon, sabi ni Isaac, meron na po tayong kahoy, may pampaapoy, heto na rin po yung lalatagan, nasa po iaalay? Sabi ni Lord, ikaw. Sabi ng ama, ikaw. Nung nakatapat na yung punyal, kung sa dibdib po itatarak to, nung itatarak ng ganyan, tinigil ng Lord. Pero ito maganda, bago umakyat, sabi ho nung sa mga alalay, sabi ho sa pag-aaral ng realidad, baka makasawhang kriming matindi si Moses. Sabi niya, dito na lang kayo, storbo kayo, baka pigilin niyo ako, tumawag kayo ng mga pulis. Hintayin nyo kami, babalik kami. Nandyan po ba kayo? Pag binasa yung Genesis 22, hintay lang kayo dyan, babalik kami. Mag-aalay lang kami. Teka, parang malabo yata, Abraham. Ang usapan ni Lord, iaalay mo yung anak mo. So pagbaba mo, automatic, wala ka nang kasama. Sabay libing na doon. Pero ang sabi mo, nag-uutuan ba kayo ni Lord? Umuo ka kay Lord, pero nung kausap mo yung tao, babalik kami. Hintay lang kayo. Pero hindi, klarado kay Abraham ang utos ng Diyos. Iaalay mo. Klarado sa kanya na iaalay niya, pero klarado din sa pananampalataya niya na ang Diyos pa rin ang magsusupply at kilala niya ang Diyos at kilala siya ng Diyos. Ito, tandaan niyo po, kilala po tayo ng Diyos higit sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Kung ano man ang bit-bit niyong pagsubok, pinahintulot ng Diyos yan dahil kilalang kilala ka niya, kayang-kaya mo yan, anak. Hindi ka bibigay dyan. Load limit of temptation. Kung may anak kayong 3 taon, pagsasalukin nyo pa ng 1 timba, tabungan po nun, di kakayanin So alam niya yung load limit of temptation ng bawat isa sa atin. So doon nakita, nung tatarakin na ni Abraham, ang dibdib, ang punyal na hawak niya, pinahinto siya ng Lord. Pero yun yung araw ng pagsamba, nang ihinto niya, nakakita siya ng isang usa na naipit ang sungay, kinuha niya at iyon ang inalay. Doon nagpakilalang, I am your Jehovah Jireh. Sa gitna ng kawalang kang iaalay at nakita kong pagsunod mo, ako ang magkakaloob. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napaka-significant ito Pag inaral mo, saan ka nakakita na biglang nagkaroon ng usa sa lugar na yon? Ilang na kung saan ay kalbo na parang disyerto sa bundok.
Pero biglang may naipit na usa para iyon ang ialay. At usa na karapat dapat po na ialay po sa Panginoon. The test. Alam nyo, minsan para bumulwak, sorry sa word na gagamitin ko, kung kaya nyo ho itong intindihin, bumulwak. Pag sinabing bumulwak, biglang papasok na ganyan. Kung gusto nyo bumulwak ang biyaya, may mga pinasusuko po, suko na. Sabi mo sa katabi mo, suko na yan. Dahil walang ipasusuko sa Diyos kung hindi niya papalitan ng bulwak na pagpapala. Nagiging sagabal ang mga bagay na hawak-hawak po natin. Tines ng Lord, anak, baka naman yung hawak-hawak mong si Abraham, si Isaac, ay magiging hadlang ng biyaya. Baka higit mong mahalin kesa sa akin yan. Baka hindi ka na makasamba kasi aalagaan mo. Marami pong Kristiyano, nung magkatrabaho, hindi na nasilip ang simbahan. Maraming Kristiyano, nung magka-boyfriend, nung magka-girlfriend, hindi na prioridad ang church. Kaya minsan, yung pong biyaya, nagiging hadlang sa pagpapala. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Kahit hilahod kang pupunta ng simbahan dahil kinikilala mo ang simbahan ang pinagmula ng biyaya. Pagdating po sa trabaho, ako, radikal na po dito Nagtataka ako sa marami po Pagpasok ng Lunes, kahit latang-lata sa pagod, papasok ng maaga kasi baka magalit ang boss. Pero pag Sunday service, hindi ho natin magawang, hindi ho para sa inyo lahat to, sa mga leader worker to. Ako lagi kong dinadakdak na yung sinasabi ko sa anak ko, ay bakit pag Lunes, takot ka na bago mag-plug ceremony, kailangan nandun ka na magagalit si Sir Manyo sa'yo. Bakit pagka Linggo? Okay lang ma, kasi bubuksan pa lang ang pinto. Ma, okay lang, naghihintay pa lang sila. Diyos ang pinag-uusapan dito. Investan mo ng oras ang Lord. Ako, for the glory of God. 4 o'clock pa lang po, may personal dawn watch na po ako. 4 o'clock now, nagtutuwa ako kay Lord. Consistent yun, 2 months. Parang awa mo na, Lord, 4 o'clock, unahan ko sila. Sabi ko sa asawa ko, may pagka-competitive ako Pag nakikita ko mas maaga sila, dapat ako mas maaga. Patawarin niyo po ako kasi ang motivation ko, I'm a leader. Hindi ako mag-uutos lang. I'll make it sure yung inutos ko, kaya kong gawin. Pag inutos ng SOS, magbantay kayo doon sa gabi habang nagbibilang. Ako mismong head ng SOS, kailangan magbantay din ako. Pag sinabi ng Asheret, linisin niyo CR, kailangan ako mismong head, kaya ko maglinis ng CR. Kapag ako mismo nag-uutos na mag-life proof kayo, kaya ko mag-life proof. Yun po kasi motivation sa akin ni Kuya Domeng, nataglay ko ngayon. Sabi ko, grabe itong mga matatandang to, lamig-lamig, pumupunta na sa simbahan. Lord, gisingin mo nga ako, parang binatel ko po ng matagal yan. Nagigising ako 5:30, 2 o'clock, hindi makabuo ng prayer. This 2015, gusto ko mas ibigay yung best shot ko. Puso ko, isip ko, katawan ko, oras ko. Imagine ang ininvest ni Abraham. Anak niya, hindi lang anak niya, oras niya, lakas niya. Ano mang meron siya, i-invest niya. Minsan, meron testing kung hanggang saan ka. Nandyan po ba kayo? Kung hanggang saan ka, hanggang doon lang ang biyaya. Pero kung walang hanggan ang kakayanin mo para sa Diyos, walang hindi ho natin kaya. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kayang-kaya natin mag-area Nandyan po ba kayo? Sabi po ni Pastora Kay, na naman, nung nandun ho kami sa Central, kaharap ko po si Direk, kayang-kaya niya ni Pastora. Pinipigil lang ang sarili. Sabi ko nga dyan, next year area na siya. No hold pa. Sabi ko, gusto ko i-present sa inyo na although performance area kami next year, ang mga leader worker namin, pang-area talaga. Hindi lang po ako. Raratsahin po namin ang mentoring coaching para po walang leader na maiiwan na kami pang-area. Nakakahiya namang ibigay ang pagpapala, hindi bagay sa atin. Dapat bagayan po natin. Sabi ho ni Kuya Ed, pag pupunta kayo ng Malacanang, kahit na kayo hindi maispatan ng tingin ng presidente, damit Malacanang. Pag pupunta kayo ng simbahan, wag yung naka-short, naka-sinelas. Kung walang pambili, it's okay. Pero kung yan ay the best na sinelas mo, na hindi yan yung pinamamalengke mo, o yan short mo, na hindi yan yung pinanlalaba mo, pinambabasketball mo, pang church mo, give your best. Naman nandyan po ba kayo? O kung sino yung mentor nyo, lapitan nyo. Ito lang yung short ko talaga, baka pwedeng provide mo ako ng short. Bibigyan kayo ng mentor nyo, kaya dapat ang bawat isa may mentor. Amen po ba? O yung mga mentor na walang pambili ng short, lapit lang kayo kay pastor dyan, huwag sa akin. Kay pastor dyan, kasi sa kanya rin ako nanghihingi, at hihingi siya kay Lord. Give your best. Everybody say best. Amen po ba? Everybody say best. Alam mo, minsan hindi natin maibigay ang the best. Give your best.
At huwag tayong magpala-judge. Yun na ba, the best niya, ba't ang pangit? Malay mo, the best sa kanya yun. Nandyan po ba kayo? Kung yun ang the best sa kanya, galang mo, tirespeto. Alam mo naman kung the best ang binigay mo eh. Dadaan tayo sa testing. Kapag Diyos ang pinag-uusapan, give your best. Amen po ba? Hello? Pasok tayo sa instruction. Heto na po. Alam po natin yung test para marating yung Jaira. Sa Bible po ay meron pong pangyayaring Jaira din. Walang iba kundi sino? Si Elijah. Magkapareho, Elijah, Jaira. Yan. Si Elijah inutusan ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay lugar na kawalan. Sabi ng Panginoon sa kanya sa 1 Kings 17, sabi niya, Elijah, pumunta ka sa lugar na yon. Taggutom ngayon, taggutom. Kahit saan ka pumanig ng lugar na to, taggutom. Pero wag ka mag-alala, pumunta ka ron, malapit sa Batis, meron akong inutusang uwak. Dadalang ka ng pagkain mula umaga, tanghali, gabi. Saan ka nakakitang uwak ang ginamit ng Diyos? Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, uwak ang pinakatigasin at pinakapasaway na ibon na hindi basta-basta natuturuan. Pero binali ng Diyos, anumang mga pasaway, gusto lang kitang pagpapalain. Walang imposible sa akin kapag gusto kong buksan ng sino man, bubuksan ko para sa iyo. Imagine saan ka nakakita na merong isang bato, baglang bababa ang uwak, may hamburger na. Name it, ano gusto mong pagkain? Spaghetti? Steak, dumarating ang pagpapala. At ang nag-supply, ang supplier niya, na nagdadala, ang utusan niya, ang waiter niya, walang iba kundi uwak. Ini-imagine ko kanina umaga, tumatawa ako. Paano dinadala ng uwak? Alam niya yung oras. Pagkatanghalian na, bababa na uwak. Paghapunan, dadala. Tapos sabi niya, higit pa sa mineral and alkaline water ang iinumin mo, yung Batis. At dumating na point, natuyo yung Batis. Sobrang ang taghirap eh. Kasi may nagsabing propetang, hindi uulan hanggat di sinasabi ko. Kaya nagtaghirap talaga. Doon pa lang sa Sarapta, taghirap na. O lumipat ka na, wala na, tapos na, blessing ko dyan. So ibig sabihin, ang pagpapala, tuloy-tuloy sa iba't ibang pangyayari at sitwasyon. Finish contract na yung uwak sa'yo. Nandyan po ba kayo? Baka may mga taong nahirati na kayo, yan ang ginagamit. Finish contract na yan, wag ho kayong sasama loob. Hindi na ako nilalabgi pa nito. Alam nyo, merong matanda, 3 years consistent. Tagapalengke po yun. Araw-araw pinagluluto po ako. Araw-araw yon, consistent. Alam ni Ate Dali po yan. Umaga, tanghali, gabi. Napupunta, pinadadala po sa bahay. Araw-araw. Tumigil after 3 years kasi nasa Batangas na siya. May pinalit ang Lord. Tapos ang ipinalit ng Lord, hilaw na nga lang na pagkain. Weekly, nagbibigay po sa amin. Sabi niya, ano gusto mo? Karne, baboy, isda. Yun ang binigay. Dadala siya. Galing sa palengke. Grabe si Lord. Na iba, finish contract na yan. Wag ho sasama ang loob kapag may mga dating ginagamit sa inyo, tumigil sandali. O kaya huminto. Iba naman ang gagamitin ng Diyos. Tumigil sa uwak. Natuyo ang Batis. Sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka naman sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ito yung instruction ng Lord. Sa lugar na yon may babaeng balo. Katukin mo yon. Yun ang magpapakain sa iyo. Pero yung babaeng balong yon, nadatnan niya, nangangahoy. May dalang tubig. Sabi niya, pwede ho bang makainom? Sabi niya, opo, marami-rami pa to. Pwede rin ho bang makituloy at makikain? Alam niyo ho, ang totoo niyan, ilang patak na lang pong langis ang natitira at ito na lang pong kakainin namin. Pagkatapos nito, mamamatay na kami. Ito na lang po natitira. Ibig sabihin, padahop. Sabihin natin, padahop. O, wag kayong gagamit ng salitang dahop sa sarili nyo, ha? Ang dahop, yung wala nang kakainin. Sabi ho ng statement ng widow, ito na ang huling kakainin namin kasi taglagas na, taggutom na, wala na kaming bibilhan at wala ho kaming laman sa bulsa. Pagkatapos nito, kaming mag-anak, kaming anak ko, hihintayin na namin ang kamatayan. Alam na nilang mamamatay na sila sa gutom. Sasaluhan mo pa kami. Pero hindi sinabi yon. Pero ito na po, parang ganito, ito na po, pero pagsaluhan natin. Pagkatapos ito, sabay-sabay na tayo mamatay. Pero anong sabi ng propeta? Sabi niya, nasusulat, hindi mauubusan ng langis ang iyong lalagyan, ni matutuyuan ang iyong palabigyatan. Alam niyo po, habang nandoon si Elijah, hindi natuyo ang langis, hindi nawala ng pagkain, hindi nawala ng apoy, at higit kailanman, nung mamatay pa yung anak, at dumating sa punto na napakalungkot ng babaeng balong ito, pinasok lang ni Elijah na buhay po yung anak.
Pero ano nakita natin dito? After testing, may instruction. Nandyan po ba kayo? May instruction, napakahalaga nito. Pag sinabing instruction, a statement that describe how to do something. Sometimes, ang instruction ng Lord parang imposible, parang hindi magaganap. But Elijah responded right by not asking any confirmation to that, no doubt at all. And the widow responded right without any second thought at all assurance. Ang ganda, no? Si Elijah, nag-respond siya right that moment by not asking any confirmation. And the widow responded right that moment without any second thought at all or assurance. And God's instruction is always clear and specific. Pumunta ka sa lugar na yon, okay, specific, saka pinapapunta doon sa lugar na yon, hinto ka muna doon, ano susunod? Hindi niya tinatapos. Naalala ko po, sabi po nung kapatid ko, di ko ito malilimutang message ni Brother Celo, yung pong arko ni Noah ay tanging arko na walang timon. Pagkalaki-laki, pag ganun kalaki na ang barko, kailangan lagyan mo ng timon. Nung nagpunta po ako ng Hong Kong, nagpunta po kami doon sa Noah's Ark, napakaganda ho ng Noah's Ark, yung pinaka-hotel na nakatabi po sa dagat. Binabasa na namin yung history, wala talagang timon. Pero huminto po ang Noah's Ark sa pinakamataas sa bundok. Sabi po ng kapatid ko, kaya hindi nilagyan ng timon na siyang nagre-direct, siyang nagliliko na ang tao, Diyos ang naglagay doon sa pinakamataas na yon. Ibig sabihin, kapag nasa arko ka ng biyaya, itataas ng Diyos ang kabuhayan mo at ang buhay mo. Nandyan po ba kayo? Mamuhay po tayo ayon sa gusto ng Diyos. So nakita natin dito, ano yung instruction ng Lord sa Kanya? Basta pumunta ka lang doon. At ikaw, widow, pakainin mo yan. Dahil pag nagpakain ka, lingkod ng Diyos yan, propeta yan, hindi ka magugutom. Pinakain mo propete. Matthew chapter 10, verse 41 to 42. Walang nagutom na nag-bless ng biyaya sa mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi na ubusan. Amen po ba? Hindi na ubusan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mauubusan. So, para pong si Abraham. Yung instruction ng Lord sa kanya, clear. Dalin mo ang anak mong si Isaac, ialay mo. Walang kulang, walang labis, walang kulang. Nothing more, nothing less. Dalin mo lang yung anak mo. Sumunod siya. Nung sinunod niya, ang Diyos ay nagbigay ng biyaya. Ano pa po? The right response. Everybody say, right response. Elijah responded right by not asking any confirmation. And the widow responded right without any second thought. Meron siyang right response bukod po doon sa sinasabing instruction. Merong right response. Kung gusto po natin na makita nating buhay ang Jaira sa buhay natin, may right response. Hindi po lahat ng pagsang-ayon ay tama. Kung sasang-ayon ka, edi maganda, yung tamang pagsang-ayon na. Sa leadership po kasi, obey first before you complain. Lalo na po nung pumapalaot na po ako, minsan may mga instruction, hindi ko maintindihan talaga. Pero sabi ho ng asawa ko, one of my mentor, pinaka-mentor ko po, sabi lagi ni Pastor Jan, sumunod ka lang na sumunod. Kahit na hindi mo maintindihan, sumunod ka lang. Nandiyan ka na eh. Walang iuutos ang taas na hindi makakabuti at kung hindi man kalooban, itatama ka pa rin ng Diyos, sumunod ka lang. Walang namali sa pagsunod. Basta pag Diyos ang pag-uusapan, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Pag umaga, lagi sinasabi ni Pastor Jan, Dad, may meeting ako, sumunod ka lang. Dad, may pinagagawa, sumunod ka lang na sunod. Wala akong hindi pinagpala sa mga taong masunurin. Amen po ba? The provision. First King, Elijah was satisfied and widow has enough for son. 2 Peter chapter 2 verse 9, if this so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous to punishment on the day of judgment. Ibig sabihin po, merong provision ang Panginoon after the test. Pagka dumaan po tayo sa test, nakita po natin yung instruction, nakita po natin yung right response, nandun po yung provision. Everybody say, provision. Kapag nakita po natin na ang Diyos na kinikilala po natin ay mayaman sa lahat, walang bagay na pagdududahan po natin ng Diyos na kaya niyang ibigay sa buhay ng bawat isa. Ako ho, lagi kong kinakatakutan. Sabi ko, gusto ko mag-aral ang anak ko sa maayos na paaralan. Paano kaya namin mapag-aaral? Hindi ho ako full-time. Full-time po ako. Consistent yun for how many years? 10 to 15 years, 2,000 po, hawak-hawak kong allowances. Doon ako umiikot, tatanggalan mo pa ng tithes. Pag na-convict ka sa mga leader na wala pong pamasahe, bibigyan mo pa ng pamasahe. Pag may meeting, kailangan magpakapi ka.
Dumating sa point, consistent, 15 years, 2,000 po love gift ko. Ako sumasagot ng gamot ng nanay at tatay ko, 5,000 monthly. Di ko alam paano kami nabubuhay. Totoo, di ko po alam paano kami nabubuhay. Ang alam ko lang, binubuhay kami ng Diyos. Pero yung realidad kung paano, nakita ko pong ang Diyos ang mabuti sa lahat. Kung gusto po nating makita na ang Diyos ay Diyos ng himala, mabuhay po tayo ayon sa instruction ng Lord. Amen? Ang problema po kasi kapag nagigipit ka na, natingin ka sa pangangailangan mo. Sabi ko, alam mo, ang source ng kadamutan at kakureputan at mga argumento pagdating sa giving, kahirapan ng buhay. Kaya masarap po talaga may pera eh. Bakit? Hindi ka na makikipag-away pag kulang ng sukli. Ngayon, pag kulang ng sukli, nagkakapatayan eh. Kapag wala kang ibigay, kahit maganda po yung proyekto ng church, nagmomormoring ka, kayo na lang, puro ibigay, puro. Pero pagka marami kang pera, hindi ka na nagbibilang. Nandiyan po ba kayo? Hindi ka na tumatawad sa palengke. Iisipin mo, tatawaran ko pa ba to? One time, na punta po nga kami sa Central, meron nung nakita ko, isa pala tinitingnan namin la Ate Lani, yung matandang-matanda, yung nagdebebenta ng panglinis ng kotse. Ang tanda niya na, tingin ko mga 75 na baga na lumakad Sabi ni Kuya Mading, tawagin mo nga yun. Tinawag nung nagdadrive sa amin. Magkano? Patak na patak ang pawis niya. Sabi niya, 100 po. O, bayaran mo na. Opo. Diyos ko, tawaran mo pa ng 80, 100 pesos. You think, tutubo siya ng 70 pesos doon, 30 pesos lang yung puhunan. Yung calci block mo, kapag ka ikaw ay hinimatay doon sa init, ikaw tatawaran mo pa, kita mo, pagod na pagod, 100. Mahal naman po, 50 na lang. 50 na lang po. Mahal-mahal naman po niyan. Makikipag-away ka pa. Nakita ko yung may mga pera, sa totoo lang. Sinosobrahan pa. Natawa ho kami ni Kuya Mading practice nga ako natin yung generosity. Sige po. Bumili ho kami ng baon namin sa Israel. Magkano po to? 150. Sabi ko, 150? Hindi ka ba lugi niyan? 200 na lang. Sabi ko nung Tapos sabi ni Kuya Mading, magkano? 400. 400, 500 na lang. Sabi ng mga, ano ba kayo? JIL. Sabi, nakiyabang po si J. Ito, magkano? 350. 350 ho, may sobra pa. 400 na lang po. Binayad mo namin, nakatulala sila. Masarap pala ng feeling sa ganun, Tapos nagkakalabita kami ni Jay, may pamasahe ka pa, Huwag niyo ako iwan, wala ako pamasahe. Di ba? Nandiyan po ba kayo? Hindi, ang punto ko lang nito, kapag bless ka iisipin mo yung kalagayan, tawaran ko pa ba to? Sasabihin pa, sobra lang magtubo to. Ikaw ang nasa gitna ng araw. 100 lang yung halaga. Nakikipaghirian ka pa, mahal-mahal. Tapos uusukan mo pa ng sasakyan. Napakaganit, sobra magtubo. Ang 100 po ngayon, wala na hong nabibili halos. 1,000 nga, wala nang value Don't get me wrong Sabi ng inang ko, pag may hawak ka daw 100 nung araw, di ka na magkabitbit sa dami ng dala. 1,000 dala mo, gaganyan-ganyan mo lang yung plastic. Di ba? Wala nang value, dapat ikaw ang may value. Hindi yung pera, binibigyan mo ng value, ikaw ang may value. Amen po ba? Hindi yung pagka may giveaway, giveaway. Stay ka lang. JIL ka Kristiyano ka born again ka Provision po kasi kikilalanin ang ating attitude character. Amen po ba? From the very beginning of creation, God has desired to make provision for man. Sa book of Genesis pa lang, Genesis chapter 1 verse 26, binigay ng Lord ang lahat ng pangangailangan ng tao. Huwag ka lang susuway. Amen po ba? Ngayong umaga, mga kapatid, sigurado po ako, nananampalataya po ako, walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Testimony ko, dito ako magtatapos. Na-hospital po ako, alam niyo ho yan, last February. Ang bill ko po umabot ng 90,000. Gamot, 10,000, 100,000 po. Sa panahong na-hospital po ako, ni 5 duleng, wala po akong ginasta. May natira pang biyaya. Pinatatawag po ako ng JIL. Yung pala, yung SS ko, may matatanggap pa. Sakto yon pag dumating ng punta ko ng Israel. Grabe si Lord. Sa panahong kailangan mo. Sa tanang buhay ko, 2 beses pa lang ako na-hospital nung manganak po ako. Talagang pinag-ipunan ko po yung panganganak ko. Kaya ho, naka-private kami. 1 taon at kalahating paluagan po yon. Pero ito ho, hindi ko pinag-ipunan na namaga po yung aking appendix. Nagkaroon ng sugat ang aking bituka. In-endoscopy, colonoscopy. 4 na espesyalistang doktor ang tumingin sa akin. Naka-private room ako. Sa panahong kailangan ko, sabi ko nga kay Ate Dali, kay Ate Lani,
Diyos ko, alam ko hindi ako pababayaan ng JIL May Kawayan, pero manghihilo JIL May Kawayan kung paano magkakaroon ng contribution para sa akin, pero hindi yun ang gusto kong mangyari. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Binigay ng Lord yung aking pangangailangan. Nakakasal po ako maayos, 5,000 lang ang pera ni Pastor Jan. Kaya sabi ko sa mga magnonobyo, lingkod lang, huwag kayo mag-struggle. Magsipag lang kayo. Maging maayos ang buhay. Yung dinidesire nyong kasal, baka mas matindi pa kay Marian Rivera, kasal nyo. Yung mga gusto magpaaral, mabuhay lang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Yung kinatatakutan nating future, nauna na si Lord doon. Yung mga pangarap natin, alam na ng Lord yun. Yung mga pangarap ko, pangarap ng bawat isa, alam na ng Lord yun. Kasi Jireh siya ng buhay natin eh. Sagabal po ang takot at pag-aalala para hindi natin makilala ang Diyos. At minsan, pinapahintulot ng Diyos yan para magpakilala siya sa iyo. Kailanman po, sabi ho ng nanay ko, ayoko mamatay ako na magpapahirap pa ako sa inyo ko ibibili ng ataol. Sabi ko, Nay, huwag nyo intindihin yun kasi hindi mo na makikita yun. Hindi mo na nga alam na kulay na ataol ang ibibili namin sa iyo eh. Basta mabuhay ka lang ngayon na hintayin mo kung kailan ka susunduin ng Lord. Relax ka lang hanggang sa kunin ka na ng Lord. Huwag mo na rin intindihin yung mga kapatid ko at mga pamangkin ko kung di pa kumikilala kay Lord. Nagbaon ka na ng nagtanim ka na ng prayer at pananampalataya. Diyos na bahala doon. Leave it to God. Kung ano lang yung gusto ng Lord, doon tayo. Kapag nagsara siya ng pinto, hayaan natin. May bubuksan siya. Kapag napahiya ka, ayos lang yun. Mabuti at maaga pa napapahiya ka na eh. Di wala nang pahiyaan sa langit. Masanay po tayo na ang kalakaran ng mundo, minsan mapapahiya ka, minsan kakabahan ka, matatakot ka, nenervyusin ka. Pero sa lahat ng ito, hindi na mabubura sa kasaysayang ang Diyos ay Jireh na napupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Sa puntong kailangan mo, tutugon ng Diyos. Your grace